ating exhortation at ito po ay patungkol sa buhay pananalangin ng isang Kristiyano. Paano nga po ba ang buhay pananalangin ng isang Kristiyano? Matanong ko nga po ang bawat isa, kamusta po ang ating buhay pananalangin bilang isang anak ng Diyos? Kamusta po ang ating buhay pananalangin? Aside po dun sa prayer meeting in a congregational prayer every Monday, kamusta naman po yung ating mga personal prayer? Di ba po yung ating buhay pananalangin personal prayers? At saka, kailan nga po ba yung tama o yung masabi nating best time to pray? So maari po ang iba sa atin, para sa atin ang best time to pray is sa umaga, di ba? Yung pagkagising natin sa umaga, nais nating makiniig sa Panginoon dahil nais nating magpasalamat sa masarap na tulog at paggising sa atin. Sabi nga ang bawat umaga ay isang pagpapala, di ba? Or humihingi tayo ng gabayan para sa isang maghapon. Tama po, ang morning po is the best time to pray. Maaring iba naman po sabi nila ay sa gabi is the best time to pray dahil sa bago tayo matulog, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa maghapong paggabay niya. At humihingi rin tayo ng pag-iingat or pagbabantay sa atin sa panahon tayo matutulog. At umaasa tayo na tayo ay gigisingin niya sa isang magandang umaga. Tama po. Ang gabi rin po na pananalangin ay best time to pray din po. Yung iba naman, maaaring sabihin niyo po ay tuwing bago kumain dahil tayo pinagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na kanyang kinakaloob sa atin sa pamagitan ng pag-nourish sa ating physical na pangatawan through the food that we receive. Tama po. Even yung pong prayer for the food is yung pong oras na yun is the best time to pray. Ano man pong oras na tayo po ay nananalangin sa Panginoon, tayo po ay nakikiniig sa Panginoon, this is always the best time to pray. Every time that we pray is always the best time. Amen po? Do you agree po sa akin? Amen po? Amen. So, ayon po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17, sabi po rito, palagi kayong manalangin. Or sa English naman po sabi, never stop praying. Sa King James Version, sabi dito, pray without ceasing. Sa TT, sabi po, make your life a prayer. So dito po, makikita natin na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay pinaalalahanan na lagi tayong manalangin. Ito po yung ating personal prayer life. So sabi ko nga po, ang isang anak ng Diyos, dapat po tayo ay namumuhay ng lagi nating kasama ang pananalangin. Maaring sa umaga, paggising, dapat po talaga tayo manalangin dahil tayo po ay humihingi ng gabay sa Panginoon at nagpapasalamat sa bagong umagang kanyang ikinaloob. So, the whole day, the whole time that we pray, it is always the best time to pray. Even during the idle moment, di ba, pagka po yung halimbawa ay nasakyan ka, bumabiyahe ka papasok sa trabaho, those idle moment, mahalagang oras po yung kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano negative thoughts sa ating isip or mag-isip tayo ng problema ng buhay, maigi po na yung oras na yun na gamitin natin sa pananalangin. Kasi po tayo ay laging pinapaalahanan na palagi tayong manalangin. Pray without ceasing. So bilang anak ng Diyos, tayo po ay inaasahan na ang pananalangin ay bahagi ng ating pamumuhay. Sabi nga po, prayer should be our lifestyle. Hindi po siya lifeline. Hindi po siya yung occasionally mo lang ginagawa or lifeline lang kung halimbawa mayroon kang problema or kailangan mo ng emergency help from God, saka ka lang po lalapit o para kang tatawag lang sa 911, hello, Lord Jesus, help me. Hindi po ganon yung buhay pananalangin ng isang Kristiyano. Prayer should be our lifestyle as a Christian. Amen po. Sabi nga po dun sa tinurong panalangin ng ating Panginoong Jesus, sabi sa Lucas chapter 11 verse 3, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw or give us day by day our daily bread. In this statement, we are instructed by the Lord Jesus Christ to pray day by day because we have to ask day by day for our daily bread. So, kailangan lifestyle natin yung pananalangin dahil araw-araw tayo ay nakikiniig sa ating Panginoong Jesus. Day by day. Meron din po ako nabasa, sabi, a successful people do daily what unsuccessful people do occasionally. Kung nais natin ang katugunan sa Panginoon, kung gusto natin na isang powerful prayer
prayer life, kailangan po ito ating ginagawa daily. Kailangan po ito lagi nating ginagawa. So we could have this powerful and successful prayer life. At makakaasa tayo na tayo tutugunin ng Panginoon. Amen po? So prayer should be our lifestyle. Tulad din po ni David sa Psalms chapter 55 verse 17. Sabi dito, sa umaga at hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Morning, noon, and night, I cry out in my distress, and the Lord hears my voice. Nais po ba nating tayo dinggin ang ating tinig ng ating Panginoon? Nais po ba nating dinggin ng Panginoon ang ating tinig? So we have to pray morning, noon, and night, tulad po ni Haring David. So we must have this solid prayer life. So if we want God to hear our voice, so we should be someone who have a lifestyle of prayer. So hindi po tayo tumatakbo lang sa Panginoon kung kailan kailangan natin siya or kung kailan tayo nasa isang problema or isang pinagdadaan ng bagay na sa tingin natin ni wala tayo ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Hindi po gano'n ang isang anak ng Diyos. Hindi po gano'n ang isang Kristiyano. Dapat po lifestyle na natin yun that we have to talk to God daily. Amen po. And not only lifestyle but also persistent. Our prayer should also be persistent. Ano ba sa Tagalog ang persistent? Makulit? Makulit ba? Hindi yata. Parang matyaga, di ba? Matyaga or mapilit sa pananalangin. Kung meron man po tayo mga panalangin na hindi pa tinutugon ng Panginoon, wag po tayo manghinawa. Patuloy tayong manalangin. We should be persistent in our prayer. Sabi nga po sa Luke chapter 11 verse 9 to 10, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen po. Ito po yung istorya ng isang magkaibigan na yung kanyang kaibigan ay kumatok sa bahay ng kanyang kaibigan, ito'y gabi na po, at humihingi siya ng 3 loaves of bread. Kasi po meron daw siyang bisita. Kaya lang yung kaibigan niya ay nakalak na yung kanyang pintuan at natutulog na ang kanyang pamilya. Sa una, ayaw siyang pagbuksan kasi sabi niya, natutulog ng aking pamilya at nakasara ng aking pintuan. Ngunit because of this friend na napaka-persistent, nangungulit sa kanyang kaibigan, siya ay pinagbuksan at binigyan ng 3 loaves of bread. So, tulad po noon, sinabi po ng Panginoon na kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. At kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ganun po, kailangan po nating maging persistent sa ating prayer. Naalala ko rin po yung sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Diba yung story po ng persistent widow and unjust judge, na sa kabila ng pagiging unjust ng isang judge na ito, dahil sa kakulitan ng isang widow, kakulitan niya na araw-araw siyang pumupunta sa judge para humingi ng ang tawag doon, ng justice, siya ay pinagbigyan. So, tayo po ay pinapaalahanan na aside from prayer is being our lifestyle, we should be persistent. Kung meron man pong mga panalangin hindi pa ito tinutugon, maaaring ito po ay hindi pa naaayon sa kanyang tamang panahon. But we have to be persistent and we have to hold on to His promise na ipagkakaloob niya ang anumang ating hilingin na ayon sa kanyang nais at ayon sa kanyang plano sa ating mga buhay. And remember that the power of God is within us whenever we pray. Napakahalaga po ng pananalangin at ito ay nagbibigay kalakasan sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Ang kapangyarihan po ng ating Panginoon ay sumasa atin, lalong-lalong higit na po kung tayo ay nananalangin. Tulad po ng Panginoong Jesus sa Lucas chapter 5 verse 16 to 17, sabi dito, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Sa 17, minsan habang si Jesus ay nagtuturo, ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan, sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling sa may mga sakit. Dito po makikita yung miraculous power of God sa magitan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po nung narito sa lupa, siya po is fully man.
siya po ay isang tao na siya po ay Panginoon, Diyos na nagkatawang tao nang siya'y nasa lupa. So Jesus Christ walked in the miracle power of God. At sa bawat bagay na kanyang gagawin, makikita natin na nananalangin siya. So, dito nakita natin na siya ay laging pumupunta sa ilang para manalangin. Siya ay laging nakikipagniig sa Diyos Ama. Lumakad ang ating Panginoong Hesus ayon sa nais ng Diyos dahil siya ay laging nakikinig at siya ay laging nakikiniig sa Diyos Ama. So remember, when we make the practice of prayer, the power of God is within us. Sabi nga po, prayer is the key that unlocks God's power in our life. It unlocks the power of God in our life. Ganon din po sa istorya ni Daniel sa chapter 6 verse 10. Mababasa po natin dito na sinabi dito, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niya ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Si Daniel po ay meron siyang lifestyle of prayer. 3 beses siyang nananalangin. So ito po yung kasunduan o yung kautusan na nilagdaan ni Haring Darius na sa loob daw po ng 30 days ay wala dapat ibang sambahin kundi si Haring Darius lamang. Nang nalaman ito ni Daniel na ito ay nalagdaan na, siya ay dali-daling lumuhod at nanalangin sa kanyang Panginoon. Ito ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. At ito po ay nakita nung dalawa na kanyang kasamahan sa trabaho na merong tangkang masama sa kanya. Kaya po si Daniel ay itinapon sa lion's den, di ba? Siya itinapon doon kung saan ang mga leyon ay nakakulong. Ngunit nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pagkakataong ito. At kahit sa kabila ng katotohanan na si Daniel ay malapit sa puso ng Haring Darius, ngunit dahil sa kautusan ng hari ay hindi dapat mababali, so walang nagawa ang hari kundi ipatapon si Daniel sa mga leyon. Ngunit sa magdamag na yun, hindi nakatulog yung hari dahil iniisip niya si Daniel. Kaya sa umagang-umaga, tinakbo niya yung lugar kung saan tinapon si Daniel. At sinabi niya, Daniel, kamusta ka? Anong nangyari sa iyo dyan? Kaya nga po mababasa natin sa verse 22, ang sagot ni Daniel, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. So dito nakikita natin yung miraculous power of God. When we pray, the Holy Spirit, the power of God is within us. Tulad po na nangyari kay Daniel. The power of God delivered Daniel through the angels from the lion's den. Di po ba? God's power is always be there to heal us, to save us, and to deliver us. Naalala ko po noong ako'y na-aksidente. Sabi ko, tunay na ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumaaki ng mga oras na yun. Salamat sa Diyos. At sa umagang yun ay ako'y nanalangin sa Kanya at humingi ng Kanyang paggabay at pag-iingat sa maghapon. At tunay na hindi niya ako binigo. Talaga pong sa pananalangin natin, sa pakikiniig natin sa ating Panginoon, isinusuko natin ang buhay natin sa Kanya at siya na ang bahalang mag-ingat sa atin sa maghapon yun. So when we pray, na-unleash yung power ng Banal na Espiritu Santo within us para po ma-accomplish ng Diyos ang nais niya sa ating buhay. And magawa niya yung nais niya through us sa pamamagitan po natin. Ang huli pong verse sa gabing ito ay nagmula po sa Marcos chapter 9 verse 29. Sabi po dito, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang gantong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Halaga po ng pananalangin because prayer also work in mysterious way, in miraculous way. Imagine, di ba? Maging sa pagpapalayas ng masamang espiritu, ipanalangin mo lang. Sabi, mapapalayas lamang ang gantong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. When we pray, God's miracle power happen. So sabi nga, God's miracle power activated
once we pray. So God's work on earth para daw ma-build yung kanyang kingdom here on earth. And it also stop the power of Satan to hurt us and to destroy us. So napakahalaga po ng pananalangin. Tulad po ng pananalangin na sinasabi natin, manalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Napaka-powerful po nito. It works in miraculous way. We can heal the sick. We can yung itaboy or ilayo ang masamang espiritu, and it can stop the power of Satan or yung Satan's effort to hurt us and to destroy God's people. So, inaasahan po ng ating Diyos Ama na bilang kanyang mga anak, pinapaalala po sa atin at inaasahan niya na tayo po ay merong isang lifestyle of prayer. Prayer should be our lifestyle. It is not just a lifeline. At ang panalangin po, dapat ito ay persistent, especially when there are prayers na hindi pa po niya pinagkakaloob, hindi pa niya tinutugon. Ninanais niya na we still seek Him and persistently talk to Him in prayer. And prayer is the key that unlock God's power in our lives. So, yun lamang po ang maiksing exhortation sa gabing ito. Nawa ay wag po tayong manghinawa sa pakikipagniig sa ating Diyos and make our prayer a lifestyle. Purihin po ang Diyos. All praises